Hello everyone! Konnichiwa! So, for today's video, I would like to share some comments. Alam ko, napanood nyo na yun kasi trending ngayon. Yung driver na binunggo yung minor de edad na nagmotor dahil sa nasagi yung kanyang sasakyan. Alam ko, uminit din yung dugo mo nang pinapanood mo yun. Kasi ako hindi ko napigilan na pa-comment talaga ako. Pero syempre, yung saktong comment lang, hindi tayo magkasabi ng mga bad words. Pero yung best friend ko, nag-comment din siya, kinagigil. So ayun, alam ko napanood niyo na yun. At after ko mapanood yun at after siya ma-process sa isip ko, may mga bagay akong na-realize from that incident. Doon sa mga hindi pa nakakapanood, share ko yung nangyari dun sa video. So, CCTV footage ata yun ng isang sasakyan na makikita mo dun sa video. Sinalpok niya yung motor. Buti na lang yung bata, tumalsik dun sa gilid at hindi mismo masagasaan. So, bumagsak yung motor, tapos lumabas yung driver, tapos pinagalitan niya. Tapos may mga lumabas na tao, tapos tinatanong kung nangyari. Tapos parang nagsusumbong siya na ganito daw binangga yung niya, yung sasakyan niya. Eh, imbes na, yung tipong siya yung nagsusumbong, pero mas siya pa yung napagalitan kasi nga, binudol niya talaga yung bata. Buti nga hindi napuruhan. So, ayun. Sinulat ko kung ano yung mga na-realize ko doon. I have 3 points. Sa reminder, naging reminder sa akin at naway maging reminder din para sa ating lahat. So, una, hindi pwedeng ma-justify ng mali nating reaksyon yung maling ginawa sa atin. Like, tulad ng ginawa ni Kuya, don't use Kuya. Tulad ng ginawa niya, dinondol niya. Which is, ang akala niya, okay lang yung ginawa niya kasi nga mayroong nagawa ring mali sa kanya. Which is, kung titignan natin, di ba, mas mahalaga yung buhay kaysa dun sa scratch na makakuha ng sakyan niya. So, kapag tayo ay gumagante dahil sa merong nagawa sa atin yung ibang tao, ano pang pinagkaiba natin sa kanila? Diba nga? Saka, sabi sa word, the revenge is the Lord. So, kapag merong mga bagay o mga taong nakakagawa sa atin ng mali, we should not revenge right away or minsan kayaan natin karma ang mag-ano sa kanila, alam mo yun? Kasi kapag gumawa ka pa ng masama sa kanya, so meron ding mali sa'yo yun kasi gumawa ka din ng mali eh. So yun, kahit na mali, masakit yung ginawa nila, ganyan, sa'yo, heartbroken. So kahit masama yung ginawa nila sa atin, hindi natin masabing tama yung gagawin natin kung gagantihan sila ng masama din. Much better. Iba kasi yung situation eh, di ba? Depende. So maraming magkasabi na, kasi paano pag sobra, ganito, ganyan. Pero kumaga ang sa akin lang ay, sabi nga, don't do unto others what you want them to do to you. So in the first place, huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa natin. Kasi it's either makareceive tayo ng gante o si Lord na ang bahala na gumanti para sa atin. So, yun yung first point. Pangalawa, don't get swayed by anger. Don't let your actions make you regret after. So, siguro yung tao na yun, sobrang bad trip niya dahil nga nasagi ng motor, yung sasakyan niya. So, syempre, yung galit, napangunahan na siya ng galit, na yung actions niya, hindi niya na naisip na baka, hindi niya na naisip kung ano yung magiging consequences nung action niya, nung reaction niya dun sa nangyari. So, ito rin natutunan ko sa church na don't make any decisions out of your emotions, lalong-lalo na kung galit yung mag-trigger sa'yo para gawin yung isang desisyon na yun. So, hindi lang sa galit. Minsan, huwag din tayo basta-basta gumagawa ng desisyon kapag sobrang saya natin, kapag sobrang lungkot natin, kapag gutom tayo. Diba? Minsan, sobrang gutom mo, ang dami mo nang binili, pero ayun pala, konti na lang yung budget mo. So, hanggat maaari, huwag tayong gumawa ng desisyon base sa ating emosyon. Ayun. At pangatlo, dami kong sabi, no? Pangatlo, kung yung actions ko naka-CCTV at ipi-play, anong mangyayari? Anong mararamdaman ko? Parang, kung nandun tayo sa sitwasyon ng lalaki na nagbundol, sigurado kapag nakita niya na yung video niya, yung trending video niya, tsaka na rin ma-realize na, naku, mali na to, kasi yung ginawa ko. So tayo rin, di ba? Kapag meron tayong mga ginagawang bagay, minsan isipin natin, paano kaya kung naka-CCTV to at ipi-play sa harap ng maraming tao? Mapapahiya kaya ako? Magiging kapuri-puri kaya itong action na gagawin ko? Hindi. So, di ba minsan, hindi natin expected tulad ng CCTV, di ba? Mali niya ba na meron palang CCTV dun sa lugar na pinagbundulan niya dun sa motor. So ngayon, trending siya. So, tayo din, hindi man CCTV, pero merong isa na meron tayong nakakakita ng lahat ng mga ginagawa natin. Sa secretly man yan, or publicly man yan. At, syempre, mabuti o masama man yung ating ginagawa. Lahat yun merong reward and consequences. So, yun naman yung mga konting na pag-nilay-nilay ko dahil dun sa trending na video na yun. Ang hirap talaga umaga pa lang yun bumungad sa akin ka. Pero yun, nagsilbing reminder din siya sa akin na be careful sa mga actions na gagawin, lalo kapag galit. Tapos, maging aware sa lahat ng gagawin. At, mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga material na bagay. Diba? Pwede naman niyang habulin yung bata at dalhin sa barangay
may fault nga naman talaga yung bata kasi lalo kung wala siyang license at nagdadrive siya at kung masali niya talaga yung sasakyan, meron talaga siyang pagkakamali. Pero hindi naman ibig sabihin, may karapatan na siyang bulbulin ng bata. Kasi, syempre, di ba paano pag nakasama yun? So, ayun lang, masalbing reminder din para sa ating lahat. At yun lang ang aking takeaway. So, maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. Shalom everyone!